Welcome back mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Speaker Tambaloslos Romualdez kinumpirma na mayroon nga siyang allergy sa katotohanan. Tila ba nagkakasakit itong ungas na ito sa tuwing mayroon siyang aaminin na kasalanan na ginawa. Ang pagiging allergic sa katotohanan ay isa umano sa sakit ni Tambaloslos Romualdez na ito. Itong tao nga ding ito ay magnanakaw, traidor, walang utang na loob. Tila ba lahat na lang ng masasamang ugali ay inangkin ng Tambaloslos na ito. Wala nang natira sa ibang mga katulad niya. Grabe, madamot na nga sa kaban ng bayan, madamot din pati sa masasamang ugali. Tunay kang gahaman, walang sinasanto dahil siya ang Diyos na kanyang sarili. Hoy, kapalmoks, magbago ka na. Hindi ka man minamalas ngayon, tandaan mo. Babalik at babalik sa iyo ang lahat ng pinaggagawa mo. Kaya kung ako sa iyo, magbago ka na upang kahit papaano ay mabawasan ang mga kasalanan mong ginagawa. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang isyong ang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, SMR is not a true leader for he did not take full responsibility of his actions. A true leader will always take full responsibility for the consequences of the actions taken by his office and people. He has no balls, period. If Comelec will allow the PI to push through their inyuta. At sabi din naman ng isang netizen, tama lang malaman kung saan ginamit ang 50 billion noong sa huling taong 2022 na 25 billion na dapat ay 9 billion lang. At sabi din naman ng isang netizen, siya kasi ang Panginoon ng mga tamba. Sinasamba nga siya dyan sa Congress. Siya yung Panginoon nila. Meron bang Panginoong nagsisinungaling? Wala, di ba? Haha. Ibig sabihin mga kapatid, kung ikaw lang ang nagsasabi sa akin na ako sinungaling, tapos at lahat ng tao nagsasabi na hindi naman, tapat yan si Badong, ikaw ang pagdududahan kasi sa lahat Pero ito po baliktad Lahat ng akusasyon siya tinuturo. Pero sa kanya, wala siyang ginagawa. Meron pong, ang tingin ko, meron pong problema yung mismong, mismong pagkatao ni Speaker Martin. Yan pong pag-uusapan natin, pero kasi direkta na siya, dinidirekta na siya. Sa kanya na naka-address, itinuturo na talaga siya. Hindi lang po dito sa Tchatcha, hindi lang sa PI. Sa ang dami-dami pang pagkakataon. Yan po ang sasagutin natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Ito po, real talk tayo. Lahat po ng nangyayari ngayon, nakaturo kay... lahat po na nagsasalita, nakaturo na pa kay Tambi. Isa-isayin natin yan. Halimbawa, ito po, si Vice President Sara Duterte. Parang, hindi ko po alam kung nakasanayan niya na itanggi ang mga katotohanan o meron siyang alternative universe na umiiral sa kanyang utak. Alam po natin yung isa-isay natin. Halimbawa to, yung sagot po niya tungkol po sa akusasyon ni Sara Duterte na yung tinanong kasi, bigyan lang natin ng background. Tinanong po si Sara Duterte kung kumusta na po sila ni Martin. Kasi pag si Martin nang tinanong, very supportive siya kay Sara Duterte, gusto niya yung ginagawa ng Vice President, magkaalyado pa rin sila, Automatic yun, pag tinanong mo si Martin, ay okay kami, close kami, kaibigan kami. Pero tignan niyo po si Sara Duterte, kung paano niya po sagutin. Di ba hirap na hirap siya? Napasimangot lang siya doon tinanong siya kung kumusta na kayo ni Speaker Martin. Tapos, para hindi naman magmula sa kanya, ang kinote niya na lang si Senator Amy, di ba? Sinabi niya,
Iko-quote ko na lang si Senator Amy na bakit mo inaatake ang iyong kaalyado. Sinagot po yan. For the first time, sinagot po lahat ngayon ni Martin. Hindi ko po alam kung bakit. No? Sumagot na sumagot. Ganyan pala magsalita si Martin. Dalawa po ang pwede mong isipin sa kanya. No? Hindi siya sanay mananggalog. Yung mga parang mga Kastila nung sinauna, parang mga Suba Sorero talaga. Yung pagsisuba Sorero. Di ba yung laging papel nun, kontrabida? Suba Sorero. Pero ito po si Martin, mukhang Suba Sorero. Okay. Ito po, ito sagot niya, on my part, thank you very much kay Tonyo na nagbigay sa atin ng 500 yen. Pakisabi po kung wala silang mga kung wala pa sila ng mga jacket. Okay, on my part, I have not attacked any ally of this administration. Yun yung sagot niya kagad. No? On my part, I have not attacked any ally. I do not know what she's talking about. For the Vice President, I respect the BP. As my BP, as my Secretary of Education, she has my full support. I don't know what I have said or done to attack her. Please identify those actuations, if any. Ako na po mag-identify, wag na po si BP. Kung nakikinig siya sa mga marites o kaninong senadora dyan, that's up to her. Binalik niya pa kay BP Sara eh. Wala akong ginagawa kay BP Sara, hindi ko siya inatake. Sabihin niya sa akin kung kailan ko siya inatake. Baka nakikinig siya sa chismosang senadora. Puta, sabihan mo yung presidential sister. Alam niyo yun, yung galit na itinakwil ka na hindi ka naman Marcos. Yan, nagmumula sa galit yan. Yung harap-harapan na ngayon, wala nang pakundangan na magsalita si Martin na ang kanyang pinsan, hindi ko po alam, wala siyang sinabing pangalan. Pero sino po makaaway ng senadora? Alam nga naman si Risa Ontiveros. Imposible naman si Senador Binay, hindi na nga nagpapakita. Biro lang, Senator Binay. Hindi mo na nga makita si Senator Binay. O si Pia Cayetano naman, hindi rin. Malamang ang tinutukoy niyang marites. Na senadora ay walang iba kundi yung nagtakwil sa kanya na hindi ka naman Marcos. Anyways, balik tayo rito, no? Antindi, no? Lahat ng ito, alam na alam namin na mula sa inyo dyan sa House of Representatives. Maang-maangan ka, be? B, maang-maangan ka, B? Paalala lang natin kay Martin. Baka nakakalimot eh. Wala pong issue si Sara Duterte before. No, maganda po samahan nila. Very close sila ni Pangulong Marcos, very sweet. Wala pong kaabog-abog, biglang pinalutang ni Franz Castro na may issue ng confidential fund. Di po ba? Hindi ikaw personally. Ang ibig yata sabihin ni Ferdinand Martin Romualdez, yung siya mismo yung umatake. Yung siya mismo yung Franz Castro. Hindi mo naman kinakailangan ikaw, kaya ka nga may attack dog eh. Para saan pa yung attack dog kung ikaw mismo yung atake? Hindi ikaw ang umatake kay Sara Duterte. Pina-atake mo siya sa mga attack dog mo. Kay Franz Castro, sa mga makabayan lang. Tapos, sinuportahan nila Kimbo. Sinuportahan nila Kimbo at ng mga iba pang mga congressman. Pinasama nila Castro yung confidential fund at tinanggal ninyo, kasama ka. Nag-pronounce ka nun, ininsulto mo pa nga si Vice President. Kala mo hindi namin natatandaan yun. Sabi mo pa nga, sabi naman ni Vice President, bahala na raw kami sa Kongreso na dyan sa confidential fund. Kaya namin siya tinanggalan. Di ba naiisip yun? Pinasama yung confidential fund. Tapos, tinanggalan mo ng confidential fund. Hero ka ngayon, di ba?
Parang hero-hero ka. Dahil masama yung confidential fund, tinanggalan mo siya. Hero ka ngayon. Pahero ka. Tapos wala kang ginagawa. Hindi ba't congressman din yung gumawa kayo na resolution laban kay Tatay Digong? Ipagtatanggol nyo si Franz Castro laban kay Tatay Digong? Congressman din yun. Hindi ba congressman din yung meron din kayong HOR resolution na papasukin ng ICC? Hindi ba congressman at katabi mo pa habang sinasabi mo itong mga bagay na to, katabi mo yung congressman na nag-akusa, si congressman ko, nag-akusa kay Pulong na mayroong 51 billion sa Davao City. Tapos sasabihin mo, hindi ka umaatake. Pinigilan mo ba itong mga to? Sinabihan mo ba man lang, oy, kaalyado natin yan. Huwag niyong atakihin. Hindi naman. Hindi nga ikaw, kaya ka nga may attack dog. First denial niya yan. Hindi niya inaatake si Sara Duterte. Bakit tayo nagkagulo? Kung hindi mo inatake si Sara Duterte, yung tatay niya, yung kapatid niya. Sino ba nagkakalkal na mga yan? Hindi ba sa House of Representatives, ayon nga kay Lagman, no? Huwag na tayo magbulahan. Ayon nga kay Lagman, ang House of Representatives, wala nagaganap dyan na hindi alam ng speaker. Kaya nga nagpasalamat sa iyo si Lagman. Nung tinanggalan nyo ng confidential fund si Sara Duterte, sa'yo nagpasalamat. Ibig sabihin, pagka pinupuri yung HOR, sa'yo yun, ikaw yun. Pero pag pinupulaan, hindi ikaw yun. Okay. Ito pa, atake niya kay Senator Amy. Sinasabi ni Senator Amy, direkta kang inaakusahan na sa mga tauhan mo, sa opisina mo nagmula yung kampanya nitong People's Initiative. 20 million per distrito sa mga tauhan mo nang galing, sa opisina mo nang galing. Pinabulaanan niya, pinalalabas niya pinalabas niya sinungaling si VP Sara na hindi siya umatake. Ito naman, direkta sinabi niya kay VP Sara, nag-deny lang Dininay niya lang, wala akong inaatake. Dito, grabe, no? Ang sinabi niya rito, walang basihan. At baka nakikinig sa sabi-sabihan ang sagot ni House Speaker ukol sa payag ni Senator Amy Marcos. Alam mo kung basihan at basihan lang, Mr. Speaker, no? Kahit po siguro hindi naman kasintalino, katulad ko lang, no? Yung utak ay katulad ko lang. Wala pong duda na pag-iisipan namin na kayo. Nakalatag kasi sa buong Pilipinas agad. Bakit po may kinalaman kayo na dinidinay mo? Baka naman chismis lang daw yan. Hindi po chismis. Hindi po nagmamarites si Senator Amy. Mga senador po yan, may mga tao po yan. Pwede po nilang ikumpirma at re-kumpirma. Kami nga pong nakaupo lang sa kwarto namin. Kaya po naming isipin, Mr. Speaker. Noong December, sinasabi nyo na magtsatsyatsa kayo. Sinabi po ni Dong Gonzales na pinag-iisipan nyo kung paano kayo magtsatsyatsa na hindi na isasama yung Senate. Yun nga nangyari. Sinabi rin po ni Dong Gonzales na True People's Initiative. Yun nga po ang nangyari. Ano po yan? Nagkataon po na nung sinabi nyo na People's Initiative, may mga tao na nag-People's Initiative. Buong Pilipinas agad. Sa loob ng isang buwan, natapos 26 pa lang po ngayon, kahapon, in-announce na ni Congressman. Congressman din po yung nag-announce na nakamit na yung People's Initiative quota. Congressman Salceda. Lahat po congressman
Sinasabi po ng Congressman Lagman at ni Congressman Pulong at ni Congressman Alvarez na kayo, mga congressman, yung namumuno. Ano pa po bang marites ang kinakailangan ni Senator Amy? Grabe, no? I-deny niya lahat. Sanay na sanay. Pangalawa po yan. Nakikita niyo po yung trend. May trending tong taong to. No? Lahat ng tao pwedeng sabihin tapos pwedeng niyang kontrahin na siya lang ang tama. Marites daw yung presidential sister. Grabe. Ngayon lang po tayo nakarinig. Matagal na pong senador si Senator Amy. Meron po tayong nababalitaang mga senador, dating senador. Katulad nila Trillanes yan. May tatak na marites. Pero ito si Senator Amy, wala pong tatak to ng pagiging marites. Wala na naman siyang kinalaman. Nagmamarites lang ang lahat na nagtuturo sa kanya. Ilang congressman yan, no? O ngayon, sumabit pa si Joel Villanueva, galit na galit. Ano sinabi ni Joel Villanueva? May mga salaysay na sila. Merong mga mayor na nagtuturo na congressman. Meron pa rin siya nakausap, congressman mismo, na nagsasabi na si speaker, lahat yan marites. Si Pulong, eto si Alvarez, eto si Congressman Lagman, si Senator Amy Marcos, si Senator Joel Villanueva, lahat sila marites. Si Coco Pimentel, sinuri niya. No? Alam niyo yung nasuri ni Coco Pimentel, hindi po ito maiisip ng tao. Meron po bang mag-i-initiate ng tao nang maiisip niya? Kasi po, alimbawa, magdirektahan po tayo. Alimbawa, may matalinong tao. Sabi ko nga sa inyo, provision yung babaguhin niya, hindi yung paraan ng pagboto. Ang pinababago po yung separate voting ng House and Senate. Sino po bang makikinabang doon sa voting as one? Hindi ba mga congressman? Meron po bang tao na hindi po ba? Kung ako po yun kung ako po magpapanukala ng batas, babaguhin ko yung saligang batas, definite yung mga batas mismo yung babaguhin, hindi po yung ayun nga, binigay kong halimbawa. Kung ako po yun, maiisip ko, bitayin yung mga corrupt na official. Yun yung ipapabako ko bilang People's Initiative. Hindi po yung paraan ng pagboto. Sino lilinlangin nyo? Sino ba makikinabang doon sa paraan ng pagboto? Mga congressman, tapos sasabihin nyo, wala kayo? Wala kayong kinalaman lahat? Ang tindi, no? I-deny lahat yan. Ang dami pong nagtuturo na kayo tapos walang kinalaman. Sino po kung hindi kayo? Mga tauhan niyo yan. Supporter niyo yan yung nagpatunay. Diba? Si Mike Abe, tsaka to si Jam Morales, Jam Magno. Yung mga tao niyo yan. Supporter niyo yan. Hindi niyo naman sinita. Sabi nilang ni Jam Magno, hindi yan vote buying. Yan ay incentive. Dahil pumirma kayo para sa People's Initiative. Meron bang People's Initiative na ganyang kabilis? Kung hindi yan nakalatag. Sino po ba nakalatag sa lahat ng congressional district sa inyong palagay? Sino po ang nakalatag sa lahat merong tao sa congressional district? Di ba mga congressman? House of Representatives. Alam na ng lahat ng tao. Tapos i-deny mo pa na wala kang kinalaman. Grabe. At intindi po ng balik. No? Ito ang sinabi niya sa mga senador ngayon lang. Magtrabaho kayo. Paulit-ulit. Pinakinggan ko. Sabi ko, parang sirampla ka pala po.
Magtrabaho kayo mga senador. Magtrabaho kayo. Tapos na kami sa trabaho namin. Tapos na. Natatapos pala yung trabaho na yan. Ano ba talaga trabaho nyo? Tapusin daw ng mga senador yung trabaho nila dahil tapos na raw sila noong Setyembre pa. Natapos na raw ang trabaho nila noong September. Ano kaya trabaho nila yung natapos? Alam ko hanggang 2025 ang trabaho nyo bilang mga congressman. Hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi niya. May sinasabi pa siyang para sa SONA. Nagtatrabaho kayo para sa SONA? Hindi ba ang batas na ginagawa nyo ay para sa pangmatagalan, batas ng Pilipinas? Ano yung sinasabi mo magtrabaho para sa SONA? Naiiwan daw yung Senado, magtrabaho daw. Huwag daw pakialaman yung People's Initiative. Ang malupit niyan, sumulat pa pala sa Senado. Alam niyo kung ano yung laman ng sulat? Kung gusto raw na Senado, susuportahan din nila, mag-People's Initiative din daw. Kita mo? Nasa sulat mo, nahuli ka na eh. Kung gusto raw ng Senado, mag-People's Initiative din daw sila. Susuportahan daw nila. Wala ka pa rin kinalaman sa People's Initiative. Ayan po ang dala-dala ng mga vlogger nila at ng mga supporter ni Tambi, no? Bakit nyo pinakikilaman yung Constitution? Sa Constitution, hindi po maiisip yan ng mga tao na ang makikinabang sa kanilang People's Initiative ay mga congressman. Kung mag-People's Initiative po ang mga tao para po sa kanila, sa grupo nila, kung sino may nag-initiate, ang makikinabang congressman Wala akong kinalaman dyan. Magtrabaho na lang kayo kaysa nagmamarites kayo. Kung ano-anong mga sinasabi nyo mga senador, pinakikialaman nyo kami sa Kongreso. Magtrabaho na lang kayo. Trabahuin nyo dahil tapos na kami. Magtrabaho. Paulit-ulit po yun. Sabi ko nga, ganito pala magsalita tong si Martin. Paulit-ulit. Pinagtatrabaho niya yung Senado. Dahil etong malupit na sinabi, huwag niyong pakialaman yung People's Initiative. Dahil yan ay trabaho ng mga mamamayan. Trabaho ng mamamayan. Naririnig namin yung paano mangaral Pag pumirma po kayo dyan, di ba, pinalabas ng TV5. Pag pumirma kayo dyan, mabibigyan kayo ng ayuda. Hindi ko nga alam kung ano yung ayuda nung binibigay ng DSWD. Yun mismo, yung ASICS ba yun? Hindi ko lang matiyak kung ano yung tawag doon. Hindi mo madidinay yan. Lahat ng tao nakaturo sa'yo. Kaya ka nga kulelat Imagine niyo just imagine po mga kapatid At yung pagkakulelat niya, hindi po yung 5 lang yung lamang, no? Hindi po ganun yung pagkakulelat ni Tambi. Ang pagkakulelat niya talagang yung kulelat wala raw siyang inaataking kaalyado. Nakikinig ka kasi Sara Duterte sa mga chismosang senador. Ito sinabi ito talaga ang malupit Yan, galit na galit si Senator Villanueva ito kulelat ka po Ang pagkakulelat mo malupit. 35 something si Sara Duterte. 35, ikaw 0.5. Ang layo. 35.7 si Sara Duterte, 35.7. Ikaw 0.5, mataas pa sa iyo yung point ni Sara, mataas pa yung point ni Sara kaysa sa buo mo. Imagine niyo po kung magiging prime minister yan. Yung pinakakulelat sa presidential survey, no? Ibig sabihin po ng pinakakulelat, ano ibig sabihin? Siya po yung pinakaayaw. Siya po yung pinakaayaw ng tao na maging presidente. Ano po yung presidente? Pinakamataas na pinuno. Pero dahil magtsatsa kayo, pag nailusot nyo yan tsatsa, dahil magtsatsa kayo,
magiging pinuno ka ng buong Pilipinas? Yung pinaka-inaayawan na tao para mamuno sa Pilipinas, siya ang mamumuno through Prime Minister? Yan po, kaya mahirap yan, tiyatya na yan. Kaya nila pinalulusot yan dahil hindi siya makakalusot sa aktwal. Kahit ngayon mag-combine pa kayo ni Tulfo. Dati niisip ko, gagamitin ito si Tulfo, gagawin Vice President. Pero mag-combine pa kayo, hindi pa rin kayo aabot kay Sara Duterte. Kasi ilan si Tulfo? 20-something? Tapos ilan ang dagdag mo? 0.5? Baka ay. O yan, dami po nagpapatotoo. Kahit po, Diyos ko, kahit mga taga rito kaya natin patotohanan Tsaka meron po bang people's organization na nakalatag sa buong Pilipinas? Kahit nga po yung angat buhay ni Lenny, hindi po nakalatag sa buong Pilipinas. Wala pong people's organization na nakalatag sa buong Pilipinas na ang bilis magtrabaho. Kalahating buwan, napapirmahan na lahat ng 12% at 3% per present. Per present, Tapos i-deny mo lang. Grabe naman. Alam niyo po kung ano po magkakaroon pag pinilit po yan. Halimbawa po, pinilit po yan dahil yung COMELEC tinatanggap Nagbibigay ng certification yung COMELEC, nagbibilang. Nakita natin sa mga video yung COMELEC, nagbibilang. Pag tinanggap po ng COMELEC yan, at pinatotohanan nila na naabot, at yan ay kinonsider nilang People's Initiative, magkakaroon po ng constitutional crisis. Alam niyo po si Tambi, no? Wala po siyang pakialam sa lahat. Wala po siyang pakialam sa Pilipinas. Magkagulo man kayo dahil sa akin, sa ambisyon ko. Talaga? Bakit ngayon nyo lang sinabi? Dapat kanina nyo pa sinabi na pangit yung aking nasayang yung aking talaga ba pangit? Sayang naman. Sana di ang pangit nitong lumabas. Kasi pag ganyan po, lobat na yung lobat yung mic. Hindi ko nabasa, pasensya na kayo. Okay, eto po. Okay na po. Hindi, ayaw natin ng gumagaralgal. Test mic, mic test. Hindi po. Dapat po, hindi po okay lang. Kasi sayang yung panonood nyo Dapat maibigay ko sa inyo yung the best. Kasi maganda tong topic natin, tapos ang pangit pala ng dating. No? Okay. Ano lang po yun, ang ano lang naman low bat na yung mic, pa-low bat na, kaya po ganun. Hindi na natin ulitin. Okay. Ano na po tayo, tuloy na po natin, no? Nagugulat talaga ako rito kay Tambi, no? Yung harap-harapan, ano tawag diyan, yung kaya niyang yung meron tawag diyan congenital liar ba? Meron tawag diyan yung talagang kaya niya, yung wala siyang kabana. Ako kasi madali ako mahuli pag nagsisinungaling. Nararatel ako, siya hindi. Tinanggi niya yung lahat. Wala, hindi ko inatake si Sara Duterte. Lahat ng atake sa mga Duterte galing sa House of Representatives.
Hindi mo alam? Ito po ang sabi ni Coco Pimentel, this is an abuse and a mistaken use of the third mode of amending the Constitution, People's Initiative, because na-hijack na ng House of Representatives ang proseso. Hinijack nyo yung proseso ng People's Initiative. If they have brilliant ideas, the mode reserved for them is through a constituent assembly at huwag nilang i-hijack yung People's Initiative kasi para sa taong bayan yun. Ang ibig sabihin, ang naunang naisip ng taong bayan ay procedural at palakasin ang kapangyarihan ng House of Representatives at sila na ang bahala. Do you think that's People's Initiative? Oh, tama po yun. Logical yung tanong ni Coco, di ba? Sa tingin nyo, yun maiisip ng taong bayan yan. Parang napaka-imposible na pag yung... Tsaka ang bilis po. Wala pong people's organization na nakalatag. Hindi po ako naniniwala na ganyan sila kabilis. No? Yung mga tao, hindi po ganyan kabilis. Pathological yon. Maraming salamat po. Pathological. Hungry lion. May timeline na. Tapos, static pa rin. Wala tayong magagawa. Ganito na lang. Ayan. May timeline na, di ba? Kagad. May timeline agad. Kaya talagang kaya talagang kaduda-duda yung ginagawa nila. Okay? Sana panood niyo yung video, mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. Siyempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!